Nadagdagan pa ang mga nadiskubreng hinihinalang Chinese military uniforms sa iligal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan! Maris, 6 na set na ng hinihinalang Chinese military uniforms ang natatagpuan dito sa loob ng Lucky South 99 Pogo Compound sa Porac, Pampanga. Ipinasusuri na po ang mga ito kung lehitimo. Ang iniulat namin kahapon na pagkakadiskubre umano sa 2 set ng hinihinalang Chinese Army uniform sa Pogo compound na ito. Nadagdagan pa ng 4 na set sa patuloy na paghalughog sa compound kanina. Dito sa Building 11 natagpuan ngayong araw yung iba pang set ng mga military uniform. Workstation po at opisina ang laman ng gusaling ito. Isa lang po ito sa 46 na buildings na sinusunod ngayon ng PNP-CIDG dito sa loob ng 10 hektaryang compound ng illegal na Pogo. Meron pang mga bota at belt na may ganitong emblem. Ang ilang botones meron ding emblem. May botones ding may nakasulat na PLA, pareho sa acronym o pinaikling tawag sa People's Liberation Army. Sa loob ng uniforme may name tag na ibabangga sa mga pasaporte ng mga Chinese na inaresto sa Pogo. Pero ipapasuri pa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK kung totoong uniforme ang mga ito ng Chinese military. Medyo ikinagulat lang natin, siya ba ay pumasok doon dahil gusto niya magtrabaho sa Pogo Hub at dati siyang military? Kung makakakuha tayo ng impormasyon na siya ay in active service at siya ay pumasok doon sa Pogo Hub na yon para for other intention, malalaman natin yan through our investigation. Kagabi, natagpuan ng ilang sextoy, mga damit pambabae at kwarto. Bukod dyan, may mga video pa nga na pinasa sa amin yung mga babaeng nagsasayaw ng hubad. Binebenta nila online or nila live stream nila. So merong sexual exploitation na nangyayari sa loob. Nakuha namin ang kopya ng 2019 Mayor's Permit at 2019 Municipal Resolution na Notice of No Objection sa pag-apply ng Lucky South 99 sa lisensya, permit at prangkisa. Pirmado ito ni Porac Mayor Jaime Capil dahil sabi niya kahapon, lehitimong negosyo ang pakilala noon ng kumpanya. Itinanggi na ni Capil na may kinalaman siya sa Pogo at nag-alok ng tulong sa PAOK sa investigasyon. Sa akin kasi so far wala pa naman po ako natatanggap. Siguro pwede po kaming humingi ng mga record sa kanila kung kailan po naitayo ito, paano po tumayo ito, sino yung dating mga may-ari, kung sino yung nag-apply ng business permit, kung sino yung nag-apply ng mga mayor's permit, mga sanitary permit. Siyempre, yun po yung may-ari. Samantala, dumating kanina ang POS o Philippine Animal Welfare Society para i-rescue ang mga naiwang hayop sa loob ng Pogo. May nakitang labrador na nilalangaw na ng hihina at puro sugat ang katawan. Sinuri muna ito bago ibiniyahe. May ni-rescue rin na 2 Macau birds at iba pang mga aso. Maris, katatanggap lang natin ang impormasyon na to. Sinibak po sa pwesto ang hepe ng Pampanga Police na si Colonel Levy Hope Basilio. Ayon po sa tagapagsalita ng PNP na si Colonel Jean Fajardo, iimbestigahan si Colonel Basilio kung may pananagutan din sa nadiskubreng illegal na Pogo sa kanyang area of responsibility. Samantala, hihiling naman ang mga otoridad sa korte ng extension ng search warrant dahil hanggang linggo na lang ang palugit sa kanila ng korte. Kakapusin daw niyan ang mga pulis dahil sa ngayon, 19 pa lang sa 46 na gusali rito ang nasusuyod nila. Yung munang latest mula rito sa Porac, Pampanga. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, Jonathan Andal.